Uy, nakakahiya no. So, ayan na guys. Nag-start na yan? Oo, start na yan. Ano, ang ikukwento niya yung nangyari sa'yo. Ano, ikukwento niya guys yung ano, kasi yung sa iwas offload papuntang Thailand. Tama? Paano nangyari? Nakuha mo na yung visa mo? Na-offload ako? Oo. Hindi. Ano pa yun? Papunta pa lang ako magpapa-biometric checking pa lang ako. Tapos, nung flight ko na... Pero approve ka na? Approve saan? Hindi pa. Nakakuha ka na ng approve email sa oo. Na pwede na akong pumunta doon sa Thailand para mag-biometric. Tapos ang nangyari nun, yung kontrata ko, hindi siya authenticated. Pagdating dun sa immigration, tinanong ako kung bakit hindi authenticated yung contract ko. Tapos sabi ko naman sa kanila, hindi po authenticated kasi yan lang yung binigay sa akin. Tapos hindi pa naman din ako pupunta ng Sweden, sabi ko sa kanila. Sabi ng immigration officer, ay hindi pwede kasi ganito ganyan. So ayun, doon ako na-offload. Pero may return ticket ka? Oo, lahat. May booking confirmation ako sa hotel. Tapos may return ticket din ako. Lahat yun, ano yun, mga legit yun. Pero, yun nga, pagdating dun sa contract ko, kasi hindi siya authenticated. So, doon ako nasabit sa kontrata ko. So, dapat, bago kayo pumunta ng Thailand, i-secure nyo sa mga host nyo na naka-authenticate talaga yung contract nyo. Ipapadala talaga dapat. Red ribbon yun eh. Oo. Kailangan naka-red ribbon. Naka-red ribbon. So, ito naman, ano ang naging process mo papunta rito? Yung process naman. So, nag-apply ka? Oo, nag-apply ako through Scandinavian Au Pair Center, SAPSI. Nag-apply? Nag-apply ako nung 2021. Wala pa akong nahanap dyan. Anong month yun? Anong month ka nag-apply? Bali, hindi pa yun siya, fix na. Kasi may una pa akong host na naka-interview. Tapos, bali, yan siya is 2022 ako nag-apply sa kanya. Tapos, 2023 nag-process kami ng, bali, March ako nag-start na nag-process. April, May, June. March 2021? 2023. Ah. Kaya dumating ako dito. Mga 6 months yung process talaga. 6 months yung process. March 2023. Tapos, bali nagbigay ka ng documents sa... Oo, nagbigay ako ng mga documents doon. Nag-email kasi sa akin yung Scandinavian na kailangan kong comply ng mga requirements. Oo. So, pinapasa ako ng mga pictures together with the kids na nag-alaga ako ng kids. So, nag-upload naman din ako. Ilang buwan or ilang araw nagkaroon ng nagbigay sila ng host? After 2 weeks ata yun. Nung nag-upload ako ng picture, pina-upload ako nila ng picture. Tapos after 3 days, nag-email sila na may host family na sa akin. Tapos yun, after 2 weeks nun, may email sila sa akin na host family na interested sa akin. Tapos, yun na. Ito na to. After nyo mag-match, in-interview ka ba ng family or in-interview ka ng agency? Hindi na ako in-interview ng agency, doon na sa host family ko. Interview nila ako. Yun lang, yung mga interview, tanong-tanong lang about sa sarili na. Simple lang. Parang lang talaga. Parang nag-usap lang talaga kami ng parang, katulad sa atin na interview talaga na di ba? Normal lang na pag-uusap. Tapos tawag ito, after nyo mag-match, ano yung una nyong pinaprocess? May passport naman ako. Yung nag-fill up ako ng form dun para sa visa. Visa na? Oo, visa. Sino nagbigay sa'yo? Yung host or yung agency? Yung agency na nagbigay. After ng interview namin ng host ko,
sinabi ko, nag-email ako sa agency na nakapag-usap na kami ng host ko. Tapos yung host ko din, nag-email din siya sa agency, nag-inform din siya na nakapag-usap na kami at nag-match na rin kami, sabi ganun. Tapos ayun, nag-email yung agency sa akin na may fill upan ako para sa Au pair visa. Au pair visa, ganun. Tapos yun, After ng au pair visa, after ng au pair visa, inantay ko pa yun. Nag-antay pa ako ng ilang buwan mo. usually kasi 2 to 3 months siya. Yung pag-approve. Approval of visa na. Ang bilis na. Ang tagal nga. Yung kontrata. Kasama na Yung dun. kasama na rin yung contract dun. Saka yung insurance. Lahat Insurance lahat na. Pero visa, bago mo, huwag magpasa nun, kailangan may insurance ka na, may kontrata ka na. Kasi, yun yung isa sa mga pinapasa. Para mag-proceed ka dun sa au pair visa. Ngayon, yung au pair visa, 2 to 3 months siya bago ma-approve ng embassy ng Thailand. Pero ilang months sa'yo na tinagal? Tagal. Ganyan, 3 months. 3 months ka na kapag naka-receive ng Na-approve. email, Oo. na-approve ka na. Akala ko nga hindi na matutuloy kasi ang tagal. Matagal talaga siya. Basta, 6 months yung, 6 months talaga yung process nun, lahat-lahat. Tapos, di-approve na yung visa mo. May na-receive ka ng email. Binook ka na agad ng host mo ng papuntang Thailand or Nung dumating na yung confirmation na pwede na ako pumunta ng for biometrics na passport checking, pa kami ng host ko, sabi niya, kailan ka ba pupunta ng Thailand para maibook ko na sa yung ticket? So ayun, sabi ko sa kanya, eto na lang, etong date na to. So dapat nung October 15 yata, 17 yung flight ko papuntang Thailand. Kaso na-offload ako nung una kong kasi yun nga, dun sa kontrata. Kaya dapat talaga sabihan kung may plano kayo mag-apply, sabihan nyo yung host nyo na ipadala talaga yung authenticated na contract nyo. kasi tinitignan nyo sa immigration natin. Mahigpit lang kasi na yung immigration sa mga au pair. Pero ano ang tanong sa'yo? Nung papunta ka mo ng Thailand? Tinanong ako, ilang days ka ba doon? Oo. Sabi ko, 3 days lang po. Anong gagawin mo sa Thailand? Tinanong ako kung ano daw yung gagawin ko. Ito po magpa-biometrics po, magpa-passport checking po para sa visa. Au pair visa. Sabi ko gano'n. Tapos sabi na, okay. Tapos yun lang. Wala naman daming tanong. Pero dun lang ako na Sa contract? sa contract. So, Tapos na-upload CFO ka? pala. Yung CFO din. CFO, hinanapan ka rin? Kahit Hinapan papunta ka pero ng Thailand? Oo, pero sabi ko, hindi pa ako makapag-CFO kasi isa sa requirements ng CFO is yung visa, visa number. Visa Yun number. yung kaya di ba? So yun, edi na-upload ka, nag-book ulit kayo ng ticket? Or inantay mo yung... Buti na lang mabait yung yung host ko. Buti na lang mabait yung host ko, na-offload ako. Tapos, binook niya ako ng hotel, doon sa Manila Airport Hotel ako, binook niya for 1 week. Kasi inantay yung inantay talaga yung kontrata ko, bali 3 days lang nga tayo yun, 3 days. Kasi, Ang tinagal ng pag-send sa'yo ng nung dumating yung contract. October, yun na yung flight ko, October 25. Papunta Thailand pa lang. Papuntang Thailand pa lang yun. So nagpabayo ka na. Dahil nakuha mo na yung authenticated. Ayun na, nag-book ulit ng ticket yung host ko. Kasi dumating na yung kontrata ko. Nung dumating na yung kontrata ko, doon na. Pumunta na ulit ako ng Thailand. Oo. Anong tanong sa'yo? Ganun pa rin? Pares pa rin? Hindi na ako tinanong doon. Bale, kasi naka-record ka na kasi na naka-record okay. na yun. Sabi nila, pagtingin sa passport mo na ganito, pupunta ka agad doon sa second na salang. Kasi by first salang yan eh. Tapos doon sa second salang, yung pinakamainit-init na salang yun. Tapos sabing ganun. Pero, na ako, taas doon na akong, nun kasi wala lang, yun lang kasi hinanap sa akin. Tapos yun. And then, nakalipad ka na ng Thailand.
Kaya hindi ako nagpo-post-post noon ng nung pag hindi pa talaga nakalagpas sa immigration, huwag ka munang mag-post ng kahit ano. Yun na, nung nakalagpas ako, umiyak talaga ako kasi hindi ko na kayanan yung Sabi ko, eto na talaga to. Eto na. Kaya dapat careful kayo. Authenticated talaga yung hanapan sa inyo. Tapos, nagpabayo ka. Ilang days ka sa Thailand? Di ba sinabi ko sa immigration na 3 days ako doon? Pero nag-extend pa ako nun eh. Paano yung return mo? Wala na, hindi ko na ginamit. Tapos almost, 3 weeks ako dun sa Thailand. Tapos, diretso ka na ng Sweden. Diretso na ako ng Sweden. Nung November 27. 27 yung flight ko. So, yun yung naging process mo. Diretso ka na ng So, yun guys yung updated na process ng au pair sa ngayon 2024. Oo, 2024. Kasi kakarating niya lang. Anong advice mo sa mga au pair? Mga mag-au pair? Mga nagpa-process? Oo. Doon sa mga magpa-process, pagdating nyo na ng Thailand, kunwari, pag-approve sa inyo na-approve na in-approve na ng case officer yung yung visa nyo, di ba? Pagkatapos after mong magpa-biometric checking, mga ilang oras lang yan, mag-a-approve na yan sila. Ay, wait lang, kailangan bang pwede mang walk-in o pwede kang magpa-appointment? Hindi mo na kailangan magpa-appointment kasi walk-in ka na, diretso ka na doon. Basta pupunta ka sa kanila, may schedule kasi yun. Tuesday kami nun eh. Tuesday ng alas 8 ng umaga. Kasi hanggang alas 2 lang din sila ng hapon. So, dapat morning maaga kayo para sigurado. Alas 2 na siya. Pwede ba nang sabihan mo yung officer na ipadala na lang? Pwede naman. Ha? Pwede? Kung kunwari ikaw. Halimbawa yung ID mo, ipapadala na lang sa Pinas para hindi ka na bumalik. Pwede, kunwari, nagpaano ka na. Tapos, tatanungin ka kasi nila doon. Ano ba yung gusto mo? Ipapadala namin sa address na gusto mong ipadala sa'yo? Or ikaw na yung magpipick up dito? Kasi nung nangyari sa akin, kami yung nag-pick up ng visa namin, ng residence visa. Pero may kakilala kang pinadala sa Pinas or may narinig lang ako. Ano ka rin? Tinanong din ako ng gano'n. May kakilala din akong au pair dito. Pinadala niya lang sa Sa Pinas o dito? Sa Pinas. Tapos doon na siya sa Pinas papunta dito sa Sino magbabayad nun? Ikaw? O sagot mo na yun. Depende yun sa host mo kung isasagot ba. Pero sa kanya, siya yung nagbayad. Okay lang din. At least, kaysa bumalik ka pa ng Basta, i-secure nyo yung authenticated contract nyo. Tapos pag tatanungin kayo ng immigration officer, dapat alam nyo yung sagot nyo. Kumbaga, confident lang kayo sa sagot nyo na tulad nung, minsan dun kayo sa CFO eh. Kasi ako, nung first time ko, wala kasi akong na pakinggan about sa CFO. Wala akong ka-idea about sa CFO. Tapos yun, sabihan nyo lang na yung CFO kailangan siya pag may visa na. Tapos, dun sa mga au pair na naghahanap pa rin ng mga host family. Oo. Huwag kayong mawala ng pag-asa dun sa mga au pair, mga aspiring au pair. Kasi ako, nag-apply ako noong 2018 pa. 2018, isipin nyo 2018, 19, 20, 1, 2. 4 years ako nag-antay. And na siya, magiging 30 na siya. 30 na ako this month, February. Pa kayo, may malatagdag ka pa? Pagpunta nyo ng Thailand, kasi kung yung budget nyo is sakto lang. Kung pwede, magdala na lang kayo kung ayaw nyo nang umuwi ng Pinas, magdala na lang kayo ng mga pagkain or mga noodles or ganun. And if ever, pagka inaano ba ng immigration, o bakit may meron kang may luggage ka, ganun, or
Hindi Dapat naman, yung ano lang, okay lang naman. Kasi, na may check-in ka. Oo, check-in. may kakilala kasi ako. Kasabay ko sa Thailand din. Doon kasi ako sa hostel, treehouse hostel nag-check-in. May kakilala akong Pinay din. Alam niyo yung bag niya is large na ano. Ang laman nun, puro mga pagkain. Tapos may ano pa yun, may bagoong. Bagoong, ano pa yung, basta marami siyang dalang pagkain nun. Kasi papadala niya din sa kakilala niya dito eh. Kaya yun, So yung mga nagpapalang. oo, pwede naman, pero sabihan niyo sa kanila kung kunwari tatanungin kayo na, pero hindi na tatanungin yan ng ano, kasi magche-check-in, magbabaggage check-in kayo una bago kayo pupunta ng immigration. So hindi na yan makikita. Yung budget nyo na lang. Kung may madala kayong mga pagkain, dalhin nyo na lang. Oo. Tapos, para makatipid kayo, kasi sa akin nung time na yun, na-shock talaga ako. Magkano nagastos mo? Sa akin, kasi syempre, hindi kasi ako mahilig sa Thai food eh. Kasi yung amoy, hindi ako masyadong ano sa amoy. Tapos yun, yung parati akong bumibili, yung mga nagastos ko rin, mga including na dun sa hostel na pinag-anuhan, mga nasa mga 30. Kaya nyo na 30? yan, 30K. Ilang linggo yun? Pero, isang linggo? hindi, sa loob na ng 3 weeks. 3 weeks? Oo. Oh? 30K. Kasi parang nag-exist pa nga ako noon kasi bumili pa ako ng mga pampasalubong, mga ano eh. Bumili din ako ng pasalubong ko sa host ko. Mga chips lang yun. Tapos, Hindi mo advice guys, bili-bili din kayo ng pasalubong sa pagpunta nyo rito sa mga bata, gano'n. mahilig kasi daw sila sa chips. Kaya, may nag-advise sa amin na mahilig daw sila sa chips. So, yung mga chips na banana chips, gano'n. Tapos, bumili din kasi ako nung doon ako namahalan sa mga jacket, gano'n. Mga jacket, kasi winter, pag punta ko dito is winter na, November. Oo. Bumili ka rin doon? Bumili lang ako ng jacket, pajama, gano'n. Dalawang jacket, tsaka pajama. Pero pag punta ko na dito, dala-dala na niya yung coat ko. Ito nga yung coat, dala. Ito mabigat na coat. Tapos, ito, bigay din niya ito sa akin. Regalo niya ito sa akin. Sana may natutunan kayo, guys. Makatulong lang din. Kasi, ako, marami akong tiningnang mga vlog na, pero sa kanya ko na, sa kanya ko nakita yung vlog na may information ako nakuha. Anong naintindihan mo doon sa ko? Anong pinanood mo? Dun sa pag-process ng visa, mga process about sa pag-process, ganun. Basta nakita ko kaya finalo ko kasi siya sa YouTube. Basta huwag kayong mawala ng pag-asa talaga. Go lang ng go. Makahanap din kayo ng postpone. Tsaga lang talaga. Tsaga. Tapos, mag-pray din kayo guys. mag-pray kayo para, basta huwag kayong huminto na mag-apply. Pasa-pasa lang. Kung mag-email sa'yo yung agency, replyan nyo. Replyan nyo talaga. Kasi pag the more na nire-replyan nyo, the more na Kasi nila mapipil na interested ka talaga. Ganon. Pati sa host family guys, dapat lagi kayong nag-update na ganito na yung ganito, ganyan. Kasi doon nila mapipil na, ay, interested to kasi, maano ka sa kanila, ma-message ka, communication yan. So yun na guys, alam nyo na yung mga informations and updated na processing sa pagiging au pair. Sana nagustuhan nyo, sana may natutunan kayo. Oo. Please like to subscribe. Grabe chat. See you on my next vlog. Bye. bye! Bye! Thank you sa aking in-interview.